Taurus, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for August 26 to September 1, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment. Pakicheck nyo lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see, Taurus, what's coming to you this week? Anong parating sa mga Taurus ngayong week na ito? Romance. Oh, dun sa mga nagma-manifest ng romantic connection, o maaring meron kayong ma-attract na romantic relationship. Imagination. Uy, mas magiging ano kayo ngayon. Very creative. Malikot ang inyong isip ngayon. Marami kayong mga ideas. Some of you, pwedeng meron kayong susubukan na bagong pagkakaabalahan or bagong hobby, bagong libangan na maaring magbigay sa inyo or mag-open sa inyo ng opportunities in the future, 'di ba? Lalo na kung talagang very much interested kayo diyan. Oo. Let's see, ano pa? Wow, oh, may success for you, Taurus. So, ano man yung pinupurso mo ngayon or mga plano mo ngayong week na to, you will experience success na, uy, may na-achieve ka or may na-accomplish ka ngayong week na to. Na isa sa mga plano mo na matapos, na magawa mo. And I think, no, yung iba sa inyo, itong mga plano ninyo, yung mga ideas ninyo, this is going to be very successful in the future kung kayo ay mag-e-effort dyan. Kung gagawan nyo ng action. Kasi syempre, idea lang naman yan hanggat hindi ka nagtitake ng action, di ba? Let's see your overall energy. The Three of Swords. Bakit may Three of Swords? The Hanged Woman. Okay, so yung iba sa inyo may hinihintay na parang feeling nyo hindi na darating. This can be a person na, pwedeng nag-separate kayo ng person na to, tapos umaasa ka pa rin, nababalik siya. Pero, minsan kasi, sign na yon na baka hindi siya para sa'yo. Oo, kasi kung para sa'yo, babalik yun eh. Kaya ngayon, nagkakaroon ka ng realizations that maybe this person is not for you. Let's see your challenge. The King of Cups. So, pwedeng ang person na to ay isang water sign. Cancer, Scorpio, or Pisces that you are dealing with. Siguro itong person na to, pwedeng hindi siya open, no, sa'yo, or pwedeng natakot tong person na to, parang nagdalawang isip rin. Or pwedeng reversal yung roles. Ikaw yung nagdalawang isip sa taong to. Kasi nga, maaring sa tingin mo, hindi ka pa ready for that commitment. Your opportunity is the Three of Cups, which is about friendship. So, maaring marami ka pang makikilala, no? Moving forward. Mga bagong connections. I think, yung iba sa inyo, nagkaroon ng romantic connection with someone na merong potential, pero na-realize nyo na hindi pa kayo handa para doon kasi mas focus kayo sa career nyo or mga gusto nyo pang ma-achieve sa buhay. Kasi syempre, pag nakapagrelasyon ka, dapat may time ka rin doon eh. Kasi commitment yan, di ba? Your blessing is the Hierophant. Oh, some of you, magkakaroon kayo ng promotion sa trabaho. Pwedeng kayo ay magiging mentor, coach, teacher, or may upgrade sa inyong position sa trabaho or sa career ninyo na parang pakiramdam nyo things are doing well for your business, for your career. Maraming mga taong nakikinig sa'yo, sa mga sinasabi mo, especially if you are someone na who has influence online or sa community na kinabibilangan mo. Money, career, finances, you have the Two of Cups, you have the Page of Pentacles. Merong business partnership para sa inyo. Oo, if you are, parang kung nagbabalak ka ngayon na sumubok sa business partnership, meron.
Merong the tower dito. So, pwedeng merong may gagawin kang pagbabago sa sitwasyon mo, sa iyong career, sa business mo. Maaring may babaguhin kang strategy. Kasi may pag-aaral dito eh. So, pwedeng ikaw ay mag-aaral ng mga bagong pamamaraan para mas mapaunlad mo yung career mo, yung business mo. Yung iba sa inyo, pwedeng nawala ng trabaho, pero hindi doon natapos, no? Kumbaga sa inyo, it's just the beginning. Kaya rin siguro meron ditong Three of Swords. Pwedeng ito ay disappointment sa career, sa business, no? Sa workplace ninyo. Pero doon naman kayo naka-gain ng bagong knowledge, ng bagong perspective sa buhay na, teka, hindi dapat natatapos sa ganun lang yung opportunity sa'yo dahil ikaw mismo yung maghahanap ng opportunity na yan. Oh, 'di ba? Speaking of paghahanap ng opportunity, may i-explore ka pa. You're going to discover more about yourself na hindi mo magagawa yan kung nagstay ka doon sa pwedeng toxic environment or dati mong career path or business, no? Wow, your dream life is manifesting magically. Oh, 'di ba, Taurus? Kaya ano eh, kumbaga, kaya minsan yung mga pagsubok sa career or kahit saan namang area ng life, it's a blessing in disguise kasi alam mo na after nun, ililid ka sa much better situation. Sa love life, you have the Seven of Wands, the Fool. Meron kang iniiwasan na person sa buhay mo. Maaring parang natuto ka na. Kasi pwedeng itong person na to ay may yung manipulative, no? So ngayon, gusto mong lumaya sa ganitong klaseng tao na minamanipulate ka para lang magstay ka sa kanya or para lang sundin mo siya, no? This can be a person from the past o talagang yung iba sa inyo, tinapos niyo yung relationship. Kumbaga naglakas loob kayo kasi nagkaroon kayo ng realization. Maaring yan din yung reason kaya may Three of Swords dito. May sadness, may disappointment. You also have Twin Flame. So yung iba sa inyo, alam nyo, yung Twin Flame kasi, akala nila, nila-romanticize kasi yan ng iba, na, uy, Twin Flame mo siya, this is your forever after. No, actually sa relationship, mas maganda pa na makarelasyon ang isang soulmate kaysa sa Twin Flame. Kasi yung Twin Flame, medyo mabigat siya, no, na responsibility. Ang Twin Flame is someone na bibigyan ka ng life's lessons sa relationship. So, kung meron kang nakarelasyon, no, or even ngayon, na parang ang bigat ng nangyayari sa buhay ninyo, sa connection mo sa kanya, parang whirlwind, parang, parang roller coaster ride, at karamihan toxic yung situation, that's Twin Flame. So, gusto mo ba ng ganong klaseng relationship? So, you have the Saturn in 7th house. Oh my God. Saturn in 7th house, yun talagang challenging yung relationships para sa inyo pagdating sa romantic connection. You also have Moon in Sagittarius in the 9th house. I think, marami kang ine-explore pa sa sarili mo. Marami ka pang nare-realize about what you can do, no, to improve yourself. So, very positibo. Very positive yung iyong pananaw sa buhay despite of the challenges. Kaya hinahabol ka pa rin ng success dahil ikaw ay merong positibong pananaw sa buhay. Ayan meron kang adaptability na very resilient, na kaya mong mag-adapt kahit na nahihirapan ka, kaya mong mag-adapt. Successful ka, kaya mong i-manage. Ganon. Let's see, final message for Taurus. Action. Baby steps are still steps and they're better than standing still. See, mas maganda raw na meron kang ginagawa na aksyon
kesa yung parang wala kang ginagawang action. Kahit maliliit na steps lang yan, makakarating ka dun sa goal mo. Ma-achieve mo yung goal mo na yan. Kahit na challenging yung pag-akyat mo, at least pagdating sa dulo, worth it. 'Di ba? Para kang umakyat ng bundok, na challenging yung pag-akyat ng bundok, pero pagdating sa summit, at nakita mo na yung view from the top, dun mo marirealize na, oh my God, this is all worth it. Okay? So that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye!